Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Aguilar. Dito po ang aking Day 135 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang tatlong katotohanan tungkol sa langit. At ang topic po ngayon ay heaven. Sabi po dito yung concept na heaven. Heaven is the place where God most fully reveals His glorious presence. It is the home of God, the dwelling place of angels, and the spirit of redeemed saints, where worship is uneasy and joy is full. Yet, heaven is not our final home, but a temporary dwelling of believers awaiting the resurrection. The final destiny of Christians is a renewed creation where God dwells with His people bodily. His will is perfectly done, joy never ends, and every tear is wiped away. For Christians, our true and final home is not escape from the world, but the restoration of all things in Christ. At ang Bible verse pa lumatagpuan sa Philippians chapter 3 verse 20. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula noon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. Heaven is a dwelling place for heavenly being. Ibig sabihin po, yung heaven is ito po yung lugar kung saan mga nakatira yung mga heavenly beings, kung saan talaga sila narapat. For example, si Lord, diba doon siya narahan yung mga angel. Yung angel po pala, marami siyang uri at maraming tawag sa kanila. Iba't iba sila. Kala ko pag angel, isa lang gano'n. Kanina, marami pala silang uri at iba't ibang klase pala sila. Number 2, heaven is our temporary home. Yung heaven po talaga temporary lang siyang tahanan natin. Hindi talaga siya totally na natin siya. Hindi talaga siya totally yung our final home natin. Kasi final home natin, which is yung earth, na masasabi ito sa number 3, heaven colonizes earth, our final home. Yung kumbaga, yung earth talaga kasi yung final earth home natin, which is nandito tayo ngayon sa mundong kinagagalawan natin. Hinihintay lang natin siya na na-restore na ating Panginoon. Tanggalin niya na yung mga kasalanan, yung kahirapan, yung si Satan, di ba, yung mga paghirap, pagdurusa yun. Parang doon mo siya kasi parang siya ma-colonize kasi siya as earth, as heaven. Parang yung earth ma-colonize siya as heaven pag na-restore na yun, pag gano'n na yung nangyari. And application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, set your mind to the renewed creation. Ito po, parang iset natin sa utak natin na yung magiging natin, final home natin, which is yung renewed creation na ating Panginoon, which is yung i-restore niya yung mundo, yung mundong kinagagalawan natin para magiging final home siya. Kasi ayun nga, igagawin siyang colonize the earth as heaven. Number 2 po, heaven is everything God entrusted you. Parang heaven is parang yung gagawin mo yung parang i-heavenize mo lahat everything na naka-answer ng ating Panginoon. And lastly po, offer all your activities as acts of worship. Ito po, lagi ko tong nare-remind sa sarili ko na parang pag may gagawin na ako ganun, hindi siya para sa akin. Parang itinataas yung ating Panginoon. Sa Kanya ko inaala yung gawain ko na para mapabuti ko yung gawain ko. Kasi alam ko na sa Kanya ko inaalay. Diba? Parang hindi lang ako basta-basta gumagawa ng isang bagay na basta-basta lang walang pinag-isipan. Ngayon, nasa mindset ko na kasi siya na parang pag may ginawa ako, ang gusto kong makita na nagawa ko si Lord, hindi yung sarili ko. Na kasi diba,
bakit mo nga ginagawa isang bahay? Syempre, para rin sa kanya, parang siya magiging dahilan ng